Isinusulong naman ngayon ng DILG, Secretary John Vic Remulla, ang tinatawag na Safer Cities Initiative. Nilaunch nga raw nila kaninang umaga yan, no? Safer, mas maligtas na mga lungsod dito sa Metro Manila. Ano ba nakapaloob sa programang ito? Unang-una, magiging matindi ang police visibility, yung deployment ng mga pulis sa mga matataong lugar. Gaya ng mga terminal ng transportation. At bukod dyan ay hindi na rin papayagan na gagala-gala. Halimbawa, Jen, alas 10 na ng gabi. Aba, hindi na pa pwedeng nasa kalsada ang mga menor de edad. Curfew. Bawal na. At yung mga nagiinuman sa kalsada, naglalagay ng lamesa, nagbibidyoke, ay hindi na po pwede yan. Ang layunin nito ay para daw maging ligtas at bukod sa ligtas, maayos din ang daloy ng trapiko. Target din ng programa ang mga petty crimes tulad ng pagnanakaw, mga rambulan sa lansangan at lumilitaw daw ho kasi na noong 2016, 60% ang ibinaba sa focus crimes. Pero nananatiling mataas ang pakiramdam ng publiko ukol sa kriminalidad. At layon din ng programa, hindi lamang pababain ang krimen, kundi ipiramdam din sa mamamayan ang presensya at aksyon ng mga otoridad. Yung parang pakiramdam mo ay ligtas ka. Ligtas ka dahil nandyan ang mga pulis. Maganda siguro, pakinggan natin ang pahayag dito ni Secretary John Vic Remulla kung ano nga ba itong Safer Cities na ito. Secretary. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral o hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay? Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Klaro yan, ha? Sinasabi ko na dito ngayon, yung mga geng-geng, rugby, na nagtatambay ng mga bata dyan after 10 p.m., umuwi na kayo sa bahay nyo. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki, naman babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt at taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsanduman lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Pang-apat, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. Alam ko, lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta, basta lalo na barkada. Pero, maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo nang matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulisyan at papatigilin. Uilibing ko, wala po akong galit sa kumakanta. Kahit ako sintonado ko kumanta, minsan napapakanta rin ako. Pero pag alas 10, maawa naman kayo sa kapitbahay nyo. Di ba? Tayo, pagpunta mo sa YouTube, lahat ng pinakamagaling ng Pilipino nagbibideo ko, pinapakita nila. Pero lagay natin sa oras. Okay, 10 o'clock. 10 o'clock tayo, ha? Maliban, bibigyan natin ng exception.
Kung fiesta, may barangay permit, nagkakasayahan doon, baka pwede pa. Pero kung araw-araw lang, makakuha naman kayo sa mga kapitbahay nyo. May mga bata dyan, matutulog na. May mga bata dyan, kailangan mag-aaral pa, susunod na araw. May mga magulang dyan, alas 8, alas 9, tulog na. Magtatrabaho yan, alas 4, gising na. Matulog naman kayo. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulogin yung mga kapitbahay nyo. Ayun, oo. Gusto Yun ko pa pala namang- yung Safer Cities Initiative. Gusto ko pa naman kumanta mamayang alas 10 eh. Aha. Kasi gusto ko yung talog na talaga. Bigla ka kakanta ng Bigla ka kakanta Tom ng- Jones. Yung Mambo number 5. Para marami kang audience, di ba? Ano masasabi niyo, Sen? Alam ko, maganda siguro yung paglilinis ng kalye, yung magandang intensyon. Pero siguro, tingnan din siguro, kasi narinig ko yung enhanced ordinance, pero dapat siguro lahat ng mga LGUs magkaroon ng ordinansa. Opo. Kasi iba yung sisitahin lang. O, pasok ka na muna dyan, magsando ka, magsuot ka ng t-shirt, pero dapat merong batayang batas, ordinansa man, maging doon sa curfew. Opo. Kung matatandaan nyo, ay noong 2012, 2012, di ako nagkakamali, pinasa yung Republic Act 10158 Opo. kung saan na-decriminalize na yung vagrancy. Kasi tama. araw, Oho. pwede kang mahuli sa bagansya. Yan nga. Yung ang ibig sabihin ng vagrancy, yung palaboy-laboy ka na without visible means of support. So, hindi ito tinuturing na krimen na simula noong 2012. So, yung curfew naman, siguro, sa kabataan, maganda rin yon na madisiplina sila. Pero dapat nga, ulitin ko, may ordinansa yung mga LGUs Opo. patungkol dito. Magandang magandang layunin yon na malinis ang ating kalye. Kaya ulitin ko, yung patambay-tambay sa kalye, simula noong 2012, hindi na krimen. Yung decriminalize na yung vagrancy. So kahit ikaw palaboy-laboy, ay hindi mo yun krimen. Not unless mabago ang Republic Act 10158. Opo. Pero maganda yung layunin. Dapat siguro sitahin at siguro restriction din ito ng magulang. Pero minsan yung magulang naman yung sinasabi nagiinuman. Yun na nga. Pero siguro maipaliwanag ng gusto ano yung batas, kung may batas nga. Kung walang batas, yun ang problema. Maging yung curfew. Wala tayong national curfew, no? Unlike noong sa COVID, talagang may lockdown. May lockdown noon kasi social distancing tayo eh. Tama po. Hindi tayo pwedeng makakahawa ka. May ID. Pero ngayon, may mga lugar din yung mga kabataan, they're taking advantage of yung mga coffee shop na doon sila nag-research, libre yung wifi, nakatambay-tambay daw, isang tasang kape, 5 oras yun eh. Naggagawa ng homework, assignment, yung mga ganun siguro, pwedeng i-exempt yun, gano'n. So pero ulitin ko maganda yung layunin, malinis na kalye, pero yung dapat yung may mga legitimate business to be out, yung nagsasubmit ng homework, may mga ano yan group study, siguro pag-aralan din yun. At ulitin ko, dapat may ordinansa na sumasaklaw patungkol dito. Tama kayo. Kasi kung walang ordinansa, tapos kung sisitahin lang, di ba? Dapat dyan, meron kang community service, no? Kung mayroong ordinansa kasi, nahuli ka, ikaw wala kang ginagawa, tambay ka lang. Maliban na lang kung galing ka sa trabaho, di ba? Yung mga night shift, narson, no? Mapapatunayan mo. Pero kung ikaw tambay lang, pakalat-kalat ka sa karsada, dapat merong Decriminalize na nga yun Hindi Yun na nga krimen yan Kaya nga po, Sen, pero kung ito po'y magiging ordinansa,
At ipatutupad siguro, dapat Per mayroong LGU. community service sa LGU, local government, mga mayor po siguro. Di po ba? O kaya merong isang model ordinance na pinasa kung ipinilot sa Metro Manila. Kasi tandaan niyo yung hinalangan ko noon, Opo. sumalangit nawa, si Bayani Fernando. Pinatupad din opo. niya yung mga topless Oo. Walang topless. O, in-encourage din niya yung mga Metro Manila LGUs na gumawa ng ordinansa laban dyan sa topless nga ang tawag niya Opo, yung hubad-baro ng mga mga lalaki. kalalakihan No? na nagiinuman. So, ito, nagawa na po yan ni MMDA Chairman nun, Bayani Fernando. Kaso mo, yung pag-sustain nito, paano sisitahin mo, hindi mo pwedeng ikulong ng walang ordinansa. Opo. Diba? Illegal, Pwede sitahin. illegal Nasa loob detention kayo. pagka kinulong po yun, Sen. Di ba? Doon sa video, meron mga batas dyan, mga nuisance, yung talagang hating gabi na, kumakanta pa, mas malakas pa sa tahol ng aso. So, Parang yes, umalulog yun, habang pwede. kumakanta. Bakit sa Quezon Papay City, na lang. sa Quezon City ko, alam ko, hanggang last gis lang ang videoke. Dito sa Quezon City. Yun, yung ordinansa. Sa Davao ata, meron ding ordinansa tungkol sa pag-iinom, mga ganon. Ayun, oo. Parehas yan nung pag mag-ieleksyon, bawal na may liquor ban, di ba? Opo, oo. Sa mga tourist areas, basta Siargao, yung sa binanggit nyo kaninang LU, palagay ko mahirap i-contain yun doon dahil may tourist sa mga beach area, may tourist belt doon na talagang yun ang kanilang sineserve na alcoholic beverages, di ba? Opo, opo. Ayun. So, tama kayo, no? So, kinakailangan samahan ito dapat ng ordinansa para may ngipin po. Hindi po pwedeng kwentuhan lang ito. Kasi bagay siguro, baka may magpayo na no? Kay Secretary John Vic na kasi dapat ito susuportahan ng barangay. Kung pulis lang ang mag-i-implement dito, mahirapan. Kasi tatawag daw batay doon sa press call niya kayo, tatawag daw po sa 911 at within 5 minutes, kasama pa si General Abirin, yung director ng PNP NCRPO, ay darating yung pulis para sitahin yung mga nagiinuman sa karsada, kung ano-ano, nagbibidyoke. Pero again, kung wala pong ordinansa, pakikiusapan lang sila. Hindi nyo maobliga na sila ay mag-uwian. Yung pwedeng kasuhan. Yung Yes pwedeng po. kasuhan. Yung sabihin, Ayun. Oho. Yun pala. Ano pang Pagka lang kasi, Sentol, nakumpara natin sa ibang mga bansa, no, na parang doon sa dito na sa mga kalapit nating bansa sa Asia, ay yung police visibility, diyan hindi na parang sa kanila obsolete na no? yun na nga. Pero maramdaman mo may pulis, ha? Wala kang makikita ang pulis sa karsada. At saka yung mga tao, disiplinado. Oo, Kasi natatakot sila, nakikita sila ng CCTV. Oo. Para bang, ang sa kanila, sa mga bansang kalapit natin, yung technology na gumagana no? Yes. Sa atin, tatakutin ka ng naka-uniform. Sa kanila, kahit wala security guard, lahat. Diba? Wala. Bangko. Pero pag lumabas ka sa batas. Alam ko po, Oo. pagka lang hindi ka, tumawid ka ng hindi naka-green yung yari ka. Mukhang yung implementation, ang may problema sa atin, Sentol. Saka yung personal na disiplina na rin siguro ng ating mga kababayan. Siguro, itinaon din ito na palapit na yung ASEAN Conference sa Pilipinas Ayan, yan. para makita rin na malinis-linis din yung ating kalye. Opo. Pero dapat ito talagang sa mga bahay ito nagsisimula, sa mga pamilya ito. Disiplina, Oo. Oo. Tama.